Noong August 9, 2024 ay natagpuan ang isa sa mga pinakakarumal-dumal na krimen na nangyari sa isang ospital sa Kolkata, West Bengal, sa India. Ang nakakakilabot dito yung katawan ng biktima ay parabang tinupi. Nakahiga yung bangkay niya kung saan siya natulog at yung dalawa niyang paa ay nakataas na halos dumikit na sa mukha niya. Ilang araw pa lang ang nakakalipas matapos matagpuan yung bangkay na to ay nangyari na ang ilan sa mga pinakamalalaking protesta at riot sa kasaysayan ng lugar. Dahil sa kabila ng kalagayan ng bangkay na yon, punong-puno ng dugo yung katawan, punong-puno ng pasa at sugat, nakatupi pa yung katawan, pero ang ibinalita ng mga taong nag-imbestiga ay nagpakamatay daw yung biktima. Sa video na to ay hindi lang tayo makakarinig ng isa sa mga pinakakarumal-dumal na krimen na nangyari sa bansang India, kundi malalaman din natin dito ang resulta ng korupsyon at sindikatong nangyayari sa isang ospital. Ang nakakapagtaka lang dito, mismo mga doktor pa ang nagiging biktima. May kasabihan nga tayong naririnig na yung mga doktor ay nagbubuwis ng buhay para magligtas ng buhay ng ibang tao. Pero sa ospital na mababanggit sa kwento na to, ay ginawa nilang literal. Ang nakakalungkot lang sa kwento na to ay ilang mga doktor na pala ang namamatay dun sa ospital, pero lahat ng mga to ay sinasabing mga nagpakamatay. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga sobat and sob cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong gabi ng August 8, 2024, si Dr. Momita Debnath, 31 taong gulang, ay nasa 36 hours on-call shift. Ibig sabihin ay hindi siya pwedeng lumayo dun sa ospital dahil anumang oras ay pwede siyang kailanganin. Si Dr. Debnath ay isang second year postgraduate trainee physician sa Chest Medicine Department ng RG Kar Medical College and Hospital. Matatagpuan ito sa Kolkata, West Bengal, sa bansang India. Yung building na tinatayuan ng ospital na to ay may mga katabing mga building ng Medical College School. Sa ganitong paraan, sa araw-araw na pagpasok sa school ng mga estudyante, ay pwede silang pumunta doon mismo sa ospital. Pwede silang mag-volunteer dito at makita yung araw-araw na buhay ng isang doktor. Sa ganitong paraan, sa paglipas ng mga taon nilang pag-aaral, ay hindi lang sila sa libro nakabase. At nung mga alas 11 na nga ng gabi noong August 8, si Dr. Debnath ay kumain kasama yung mga kasamahan niya doon sa departamento nila. At dahil on-call nga yung duty niya, ay kumain sila sa loob ng seminar hall ng ospital habang nanonood ng live ng Olympic. Makalipas ang ilang oras na pagkikwentuhan, mga bandang 2:35 ng madaling araw, so August 9 na, ay nagsialisa na yung mga kasama ni Dr. Debnath doon sa seminar hall. At dito ay naiwan siyang mag-isa. Makalipas ang mahigit sa 20 minuto, bandang alas 3 na madaling araw, isa sa mga staff ng ospital na ang pangalan ay Golan ay nakita si Dr. Debnath na natutulog sa loob ng seminar hall. Naglatag ito ng kutsyon sa sahig at nakakumot daw ito ng kulay pula. Nung oras na to, yung mga tulugan ng doktor doon sa ospital ay hindi nila magamit dahil meron silang medical sleep study test na ginagawa sa mga kwarto na yon. Kaya siguro naisip ni Dr. Debnath na doon na lang matulog sa seminar hall, total soundproof yung loob nito. At makalipas nga ang ilang oras, mga 9:30 ng umaga, ay natagpuan na nga yung bangkay niya. Ang sabi nung unang empleyado nakakita dun sa bangkay ay nakahiga ito dun sa seminar hall. Dumudugo yung mata, yung ilong, yung bibig, punong-puno ng sugat yung iba't ibang bahagi ng katawan, at yung dalawa niyang paa ay nakataas na malapit na sa mukha niya. Kaya't sigurado sila sa posisyon ng pagkakahiga niya na yun ay bali na yung mga buto sa hita niya. Agad nagsidatingan yung mga pulis na nakaistasyon sa ospital na yun, at dito ay hindi nila inalagaan at pinotektahan yung crime scene. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay napuno na ng mga empleyado yung seminar hall, at dito ay nasaksihan nila yung kalunos-lunos na sitwasyon ng katawan ni Momita. Agad nilang tinawagan si Principal Sandeep Ghosh na siyang head at namamahala dun sa school at sa ospital na ilang minuto lang ang layo ng bahay
Ang nakakagulat dito ay hindi kaagad nila tinawagan yung Kolkata Police Department. Ang una nilang tinawagan ay yung mga namumuno sa kanila. Siguro para malaman nila kung ano mga dapat gawin habang pinoprotektahan yung integridad ng ospital. Lumipas pa ang 1 oras tsaka lang dumating si Principal Sandip. Tinignan niya yung sitwasyon ng bangkay tsaka pa lang sila tumawag sa Kolkata Police Department. Bandang 10:50, yung Assistant Superintendent ng ospital ay tumawag na sa nanay ni Momita. Nung sumagot ito sa tawag niya, ang sinabi lang ng superintendent ay may masama daw nangyari kay Momita. Pumunta kaagad sila sa ospital na pinagtatrabahuhan ng anak nila. Agad pinatay ng superintendent yung tawag, pero yung nanay ni Momita ay tumawag din kaagad pabalik. Nagtanong sila kung anong kalagayan ng anak nila, anong nangyari, at ang sabi nila sa mga magulang nito ay mukhang nagpakamatay daw yung anak nila. Kaya naman nagmadali silang mag-asawang pumunta dun sa ospital para makita yung kalagayan at anong nangyari sa kaisa-isa nilang anak. Ang problema lang pagdating nila dito, sa kabila ng pagpapakilala nilang anak nila yung namatay, ay hindi sila pinapayagang makita to. Sa kabila ng pakikiusap nila, paglulumpasay nilang mag-asawa sa labas, ay hindi talaga natinag yung mga staff ng ospital pati yung mga pulis na makita ng mga kawawang magulang na to yung namatay nilang anak. Ang sabi nila ay nag-iimbestiga daw kasi yung mga pulis sa loob, baka makagulo sila. At makalipas ang mahigit sa 3 oras nilang paghihintay sa labas, bandang 3:30 ng hapon ay pinahintulutan na silang makita yung bangkay ng anak nila. At ang una nilang nasabing mag-asawa, paano nagpakamatay yung itsura ng bangkay na to. Punong-puno ng mga sugat, pasa yung katawan at muka. Yung salamin nito sa mata ay nabasag. Yung ilan sa mga bubog ng basag na salamin ay nasa mata niya. Nakatupi pa yung katawan. Paanong nagpakamatay ito? Yung mga pulis, superintendent ng ospital ay walang masabi. Kitang-kita sa bangkay ni Momita na hindi ito nagpakamatay, kundi pinatay ito ng walang awa. Bandang 6:00 ng gabi ay inotopsy nila yung bangkay. Nag-request yung ilan sa mga kaibigan at kamag-anak ni Momita na i-video recording yung autopsy gagawin dito dahil nga hindi maganda yung reputasyon ng ospital. At nung matapos yung autopsy, yung pagpapakamatay na teorya ay agad nabaliwala. Ang katakataka dito, napansin kaagad ng mga tao ay nagmamadali yung mga pulis na i-cremate yung bangkay. Pagkatapos ng autopsy mga 8:45 ng gabi, ay dinala kaagad nila yung bangkay ni Momita sa Panihati Crematorium. Sa kabila ng may 3 unang bangkay na dapat ditong i-cremate, ipinauna ng mga pulis na i-cremate yung bangkay ni Momita. Yung magulang ng biktima ay wala nang nagawa. So bandang 9:30 ng umaga natagpuan yung bangkay ni Momita. 11:00 ng tanghali dumating yung mga pulis. Dahil hinintay pa nilang dumating si Principal Sandip. Bandang 12:00 ng tanghali dumating yung mga magulang ng biktima. 3:00 pa ng hapon pinayagan silang makita yung bangkay ng anak nila. 6:00 nangyari yung autopsy at 9:00 ng gabi ay nakremate na yung katawan ng bangkay. Kaya naman nagtaka yung mga taong nakarinig ng balita na to. Bakit masyadong minadali ng mga pulis? Ang lalo pang ikinagalit ng mga tao, lalo na ng mga doktor sa kabuuan ng bansang India, dahil nangyari to lahat nang wala pang police report na nagagawa. Kung hindi pa ipinilit ng mga magulang ni Momita sa mga pulis na malabong pagpapakamatay yung pangyayari na to, ay hindi pa sila kikilos. Ito yung mga result ng autopsy sa bangkay ni Momita. Meron siyang malalim na sugat sa maselang bahagi ng katawan niya. Meron sa labi, malalim na sugat sa kaliwang paa, kanang kamay, sa mga daliri, sa leeg at sa muka. Meron siyang malalim na sugat at gasgas sa pisngi niya na mukhang marka ng mga kuko nung taong pumatay sa kanya. Meron ding marka yung leeg niya na parang sinakal siya ng matagal at nakita ng mga nag-autopsy na dahil sa malakas at mahigpit na pagkakasakal na yon ay nabali yung ilan sa mga buto niya sa leeg. Dumudugo yung mata niya, yung bibig, yung ari niya. Nakitang-kita na kung sino man yung gumawa ng krimen na to ay pinilit niya yung sarili niya kay Momita. Yung mukha niya ay may marka na parang bumagsak siya ng malakas sa sahig o nauntog yung mukha niya sa pader. At dahil dito ay nabasag yung salamin na suot-suot niya at yung mga bubog ng salamin na yun ay pumasok sa mata niya, sa ilong at sa bibig. Bali-bali yung mga buto sa balikat niya, pati yung mga buto sa hita niya
dahil nga nakahiga siya at yung dalawa niyang paa ay nakaangat sa ulo niya. At napakarami pang mga gasgas at maliliit na sugat sa kabuuan ng katawan ni Mumita. At ayon pa sa ilang report ay napakaraming similya ang nakuha sa maselang bahagi ng katawan nito. Kaya't sa tingin nila yung doktor na si Mumita ay biktima ng gang rape. Kinabukasan ay nireview ng mga pulis yung CCTV sa lobby ng ospital. At dito ay nakakita sila ng isang lalaking pabalik-balik sa lobby. At dito ay kapansin-pansin na meron itong kulay puting earphone na neckband style. At yung earphone na yun ay nakita nila sa loob ng seminar hall kung saan natagpuan yung bangkay ni Mumita. Kaya naman kinuha nila yung earphone na yun at pinuntahan nila kung saan natutulog tong lalaki na isang civic volunteer. Sila yung mga contractual workers na empleyado ng isang police department para tumulong sa pag-iimbestiga at pagroronda ng mga pulis. Kumbaga sa atin ay parang barangay tanod. At yung ospital na pinagtatrabahuhan ni Mumita ay nag-hire ng mga civic volunteer na silang tumutulong sa seguridad ng paligid ng ospital. At nung pinuntahan na nga ng mga pulis yung lalaki na to na natutulog sa barracks nila dun sa ospital, kinuha nila yung cellphone nito, binuksan nila yung Bluetooth at agad-agad ay kumunik yung cellphone nito dun sa earphone na natagpuan nila sa seminar hall. At nung punto rin na yun ay inaresto na nila yung lalaki na to bilang primary suspect sa pagpatay kay Mumita. Noong 2012 ay kulang na kulang yung mga pulis sa West Bengal Police Department. Kaya naman yung state government ay gumawa ng Civic Volunteer Force. Ito yung mga temporaring empleyado na kung saan tutulong sa mga pulis sa pagroronda, pag-iimbestiga at mga basic duties na pwede nilang gawin. Nakagaya nga ng banggit ko kanina ay para itong Barangay Tanod. 2019, si Sanjay Roy, 28 taong gulang, ay nakapasok dito. Sa paglipas ng mga taon, ay may tinarget na posisyon si Sanjay. Ito yung isang posisyon sa departamentong tinatawag na welfare cell. Sila yung mga nagbabantay sa ospital. Dahil yung isa sa mga kaibigan niya ay yumaman sa posisyon na to sa mga pangungutong sa mga pasyente. Ang ginagawa nila ay ino-ofera nila yung mga pasyente dito sa mas magandang kwarto at mas magandang higaan. Sa kabila ng yung mga kwarto at mga higaan na yun ay kasama sa serbisyo ng ospital. At nung napunta na nga sa welfare cell, si Sanjay ay hindi niya na ito pinalagpas. At dito ay nadestino na nga siya sa RG Car Medical College and Hospital. Dito ay tuloy-tuloy niya na itong ginawa. Ang isa sa mga racket ni Sanjay kaya siya kumikita ng malaki ay nagpapabayad siya ng malaking halaga sa mga lalaking gustong maging civic volunteer. Kahit pa hindi kwalipikado ay naipapasok niya yung mga to dahil hinahati niya yung kinikita niya sa mga taong nakakataas sa kanya. At dahil dito ay lumakas na nga yung kapit niya sa mga pulis. Kinalaunan ay pinayagan na siyang tumuloy, matulog at mag-inom sa loob ng barracks ng ospital. Nakadalasan ay mga pulis lang ang pwede. Noong 2021 ay nakatanggap sila Sanjay ng balita na may bagong principal ang mamumuno doon sa school at ospital. Ang una nilang inalala, baka maging sagabal ito sa mga racket nila sa araw-araw. Yung bagong principal na to ay si Dr. Sandip Ghosh. Natanggal ito si Dr. Sandip sa dati niyang ospital na pinapasukan dahil sa mga corruption allegations. Kinalaunan itong si Sanjay at yung bagong principal ay nagkasundo dahil pareha silang mahilig mangurakot at mag-take advantage sa mga pasyente. Galing sa mga pera na kukurakot nila, si Sanjay ay bumili ng bagong motor. Pina-customize niya tong kagaya ng mga motor ng mga pulis. Nagpagawa din siya ng uniforme na kagaya ng uniforme ng mga pulis sa Kolkata. Kaya naman akala ng mga staff ng ospital ay isa talaga siyang pulis. Dahil dito ay nakakapasok si Sanjay sa mga stockroom ng ospital. Kung nakakapagnakaw man siya dito ay wala namang nagagawa yung mga tao. Kasundo niya yung principal ng ospital at may hawak pa siya sa mga pulis. Noong 2022 ay ikinasal sa pangalawang pagkakataon si Sanjay dahil yung una niyang asawa ay nakipaghiwalay sa kanya dahil halos araw-araw ay binubugbog niya to. Hindi rin nagtagal itong pangalawa niyang asawa ay nagsimula niya ng bugbugin kahit pa nung nabuntis ito. Kaya naman nakipaghiwalay din ito sa kanya kinalaunan.
Kaso nga lang dahil sa pambubugbog ni Sanjay habang nagdadalang tao ito, kinalaunan ay namatay din ito sa ospital. Sinubukang i-report ng mga kamag-anak ng babae sa mga pulis yung mga pambubugbog at nangyari doon sa babae. Pero sa kabila ng pagpapabalik-balik nila sa police station ay wala namang nangyari. Hanggang sa tumigil na lang sila sa pagpunta sa pulis. Kinalaunan nung sinubukan nilang tignan yung record ni Sanjay sa pulis ay wala itong mga complaint history sa kabila ng marami ng mga taong nagpunta sa police station para ireklamo yung tao na to. Noong 2023, si Sanjay at si Principal Sandeep Ghosh at yung mga kasama nila ay nakatanggap ng report na inirereklamo sila ng mga doktor at mga estudyante ng ospital dahil hindi nagtutugma yung hospital waste nila sa dapat na bilang nito. Yung NRS Medical College ay kasing laki ng RG Car Medical College and Hospital. Halos parehas ng dami ng mga pasyente, parehas ng dami ng empleyado at bed capacity. Pero sa kabila nito, yung biomedical waste ng NRS Medical College ay mahigit sa 150,000 kilos ang bilang. Samantalang yung RG Car Medical College ay 5,000 kilo lang ang meron sila. Halos 150,000 na kilo ng biomedical waste ang nawawala. Malaman-laman na lang nila na yung mga syringe, mga karayom, blood bags at oxygen mask ay nire-recycle pala ng ospital at binibenta sa mga palengke ng Kolkata. Bukod sa illegal ito ay malaking banta ito sa kalusugan ng mga tao sa bansa dahil malaki ang posibilidad na pagmulan ito ng pagkakahawa-hawa ng mga malalang sakit. Isa na nga dyan, yung HIV. Sa kabila ng mga complaint at mga reports na to, may ilan din mga pulis na nag-iimbestiga. Sumusulat pa nga sila sa mga taong namumuno dun sa lugar, mga taong nakaupo sa gobyerno. Pero katakatakang, yung mga pulis na to at mga taong nagsumbong ay nalipat ng istasyon sa malayong lugar at yung iba ay natanggal. Yun pala, yung mga napagbebentahan nila ng mga biomedical waste ng ospital, 20% dito ay napupunta kay Principal Sandeep Ghosh at yung 80% sa mga taong nakaupo sa gobyerno. Mula sa mga taong namumuno sa lugar hanggang sa mga civic volunteer dun sa ospital ay mga kurakot. Kaya namang itong si Sanjay ay wala nang pakialam. Kahit naka-duty pa ito sa ospital ay nagiinuman sila sa likod nito. Wala namang makasita sa kanya dahil kahit yung principal at mga pulis ay malakas yung kapit niya. At hanggang dumating na nga yung araw ng August 10, 2024 ay nagising na lang si Sanjay na inaaresto na siya ng mga pulis. Nung araw na inaresto ito, sabi ng ilang mga pulis ay umamin daw ito dun sa krimen. Wala rin itong pinapakitang pagsisisi o awa dun sa biktima at sa mga magulang nito. Gawin daw nila yung gusto nilang gawin sa kanya. Ibigti nila siya kung ibibigti nila. Wala daw siyang pakialam. Ang naging problema lang ng mga pulis, yung testimonya nito ni Sanjay ay hindi tumutugma sa mga ebidensyang nakuha nila. Kaya't ang ginawa ng mga pulis ay na-review nila lahat ng mga CCTV sa paligid ng ospital, maging sa loob nito. At dito ay nakita na nga si Sanjay na pabalik-balik sa labi ng ospital. Bandang alas 4 ng madaling araw ng August 9 ay nakita ito sa 3rd floor ng ospital kung saan nandoon yung seminar hall kung saan natutulog din si Momita. Eksaktong 4:03 ay pumasok ito sa seminar hall. Ang estimasyon ng mga pulis na matay si Momita mga 4:15 ng madaling araw at mga 4:40 ay nakita si Sanjay na lumabas dito. So 37 minutes niya ginawa yung krimen. Kitang-kita naman sa mga sugat ni Momita na inilaban niya talaga yung buhay niya. Ang kaso nga lang, yung tao o mga taong umatake sa kanya ay masyadong malakas. Yung CCTV na yun ay hindi nakatutok sa pintuan ng seminar hall. Kaya't hindi kita kung may kasama ba ito. Ang tanging ebidensyang nakuha nila kaya alam nilang nasa loob si Sanjay ay yung earphone nga nito na naiwan sa loob. Bukod pa dyan kaya walang nakarinig sa pangyayari na to. Yung seminar hall ay soundproof. Ginawa nila to para pag may lekturang nangyayari sa loob ay nakakapag-focus yung mga doktor at estudyante. Dahil sa dami ng mga kapabayaang nangyari, sinubukang madaliin ng mga pulis yung investigasyon
pinalabas pa nila ng pakamatay yung biktima, ay nag-init yung ulo ng mga taong nakarinig sa balita na to. Ang pinaka-pinag-initan nila ay si Principal Sandeep Ghosh dahil nung na-interview ito sa balita, ang sabi nito ay kasalanan daw ni Mumita yung nangyari sa kanya. Bakit daw ito natutulog mag-isa sa seminar hall? Na para ba daw sinadya pa nitong matulog doon para lapitan siya ng mga lalaki? Ang para bang ipinapalabas nitong si Principal Sandeep ay ginusto ni Mumita yung nangyari sa kanya. Sa iba't ibang bahagi ng bansang India ay nagkaroon ng mga malalaking protesta. Pinagre-resign nila yung principal. Pumupunta sila dun sa ospital. At dahil sa sobrang dami ng mga tao noong August 12 ay nag-resign na nga ito dahil sa takot at banta sa buhay niya. At ang nakakagulat naman na siyang lalong ikinagalit ng mga tao, yung Health Ministry ng West Bengal ay inilagay si Dr. Sandeep Ghosh bilang principal sa National Medical College, isang prestihiyosong medical college at isa sa mga pinakakilala sa kabuuan ng bansa. Imbis na parusahan ay ipinromote pa ito. At dito na nga nakisali yung mataas na hukuman ng Calcutta na kung paano ito nangyari, bakit siya pinromote imbis na imbestigahan. Dito na napaisip yung mga tao na halos lahat pala ng nakaupo sa lugar na yun ay mga magkakasangkot. Makalipas ang 2 araw nung nag-resign nga si Sandeep Ghosh at nailipat sa prestihiyosong ospital, ay nangyari na nga ang isa sa mga pinakamalalaking riot sa lugar. 7 hanggang 8,000 mga lalaking may hawak na mga pamalo, bakal, kahoy, maging mga itak ang sumugod at pumasok sa RG Kar Medical College and Hospital. Yung mga lalaki na to ay binasag nila lahat ng mga gamit sa ospital, mga medical equipments, mga pintuan, salamin. Sinisira nila bawat makita nilang gamit at yung mga pulis ay nagsitago sa mga CR ng ospital sa takot na baka makita sila at mahuli ng mga lalaki. Ang naging problema lang dito ay sinira din nila maging CCTV. Kaya naman yung ilang mga ebidensyang pwede pang gamitin kay Sanjay ay nasira din. Wala namang mga pasyenteng nasaktan. May ilang mga pulis lang na tinamaan ng mga batong ibinabato ng mga nagrarayot. Noong January 20, 2025, si Sanjay Roy ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong sa kasong rape and murder kay Mumita Debnath. Pero ang isa sa mga nakakagulat at nakakagalit dito, hindi pala ito yung kauna-unahang nangyari to sa parehong ospital na yon, kundi pa ulit-ulit na pala itong nangyari. Noong 2001, si Sumitra Biswas ay isang medical student sa RG Kar Medical College and Hospital. Ilang buwan pa lang siyang pumapasok dito ay nagsumbong na siya sa mga kakilala, kaibigan at mga magulang niya na meron daw sindikatong nangyayari doon sa ospital. Yung kumalat na yung mga kwentong ikinikwento ni Sumitra noong August 25, 2001 ay nakita na lang si Sumitra Biswas na nakabigti sa isa sa mga kwarto sa ospital. Nung dumating yung mga pulis dito ay hindi na sila nag-imbestiga. Inireport kaagad nilang yung kaso na to ay isa lang, pagpapakamatay. Siguro daw sa hirap ng pag-aaral sa medical field. Pero ang sabi ng mga nakakakilala dito kay Sumitra, mga kamag-anak, mga magulang nito ay malabo nitong gawin ito sa sarili niya dahil positibo ito sa buhay at wala namang mabigat na problema. Sa kabila nito ay hindi na nag-imbestiga yung mga pulis. Yung mga magulang ng estudyante nito ay wala nang nagawa. Yung mga kwentong ipinapakalat ni Sumitra tungkol nga dun sa sindikatong nangyayari dun sa ospital, yung ilan sa mga professor daw, mga doktor, maging yung principal, tuwing gabi ay nagpapakuha ng mga sex workers sa mga malapit na lugar. Pagkatapos ay dinadala nila to sa seminar hall ng ospital. Pinapasayaw nila yung mga to, nakikipagtalik sila dito habang binivideohan para mapanood nila kinalaunan. Ang isa pa sa mga ipinapakalat ni Sumitra, yung ilan daw sa mga namumuno dito ay illegal na nagbebenta ng ilang mga laman loob o organ trafficking. Minsan pa daw yung mga babaeng namamatay dun sa ospital ay pinagsasamantalahan muna bago i-cremate. Hanggang isang beses ay nakita ni Sumitra yung picture ng girlfriend niya na nasa cellphone nung isa
sa mga professor ng ospital. Sinabihan niya yung mga leader na to na i-delete yung picture, kung hindi, i-expose niya yung mga sindikatong ginagawa nila. At hanggang nung August 25 na nga ay nakita na lang si Sumitra ang nakabigti sa isa sa mga kwarto ng ospital. Nung niraid ng mga pulis yung ospital ay nakakita nga sila dito ng mga tripods, studio light reflectors, filming gear na nakatago sa isa sa mga kwartong nakapadlock sa ospital. Sa kabila nito, nakumpirmado ngang tama yung sinasabi ni Sumitra. Maaaring may pumatay sa kanya at hindi siya nagpakamatay. Hindi naman nag-imbestiga yung mga pulis. Wala ring nakulong at itinuring na lang na pagpapakamatay yung nangyari kay Sumitra. Noong 2023, si Adip Dutta ay naipag-away sa isa sa mga leader ng ospital dahil sa mga korupsyon nangyayari dito. Kinalaunan ninatagpuan na lang din itong wala ng buhay. Ang sabi ng mga pulis ay isa lang itong aksidente o kinuha niya yung sarili niyang buhay. Noong 2016, si Dr. Gautam Pal, isang head sa isa sa mga departamento dito, ay nagsimulang questionin yung mga leader dahil ang daming financial discrepancies ng ospital. Pilit niyang pinaimbestigahan ito, kinalaunan ay natagpuan na lang siyang wala ng buhay sa ospital. Ang sabi ng mga pulis, kagaya ng una, ay kinuha nito yung sarili niyang buhay. Nangyari ulit ito noong 2020, nangyari din noong 2023, na para bang lahat ng kume-question sa mga illegal activities dito ay pinapatahimik nila. Kaya naman yung iba ay takot nang magsalita. Hanggang nangyari na nga kay Mumita yung nangyari sa kanya noong 2024. Malalaking mga protesta ang nangyari sa India, maging sa iba't ibang mga malalaki at mayayaman na bansa, na ang tanging panawagan ay magkaroon ng mga respeto yung mga lalaki sa India sa mga babaeng nakatira dito, lalong-lalo na yung mga nasa medical field. Nananawagan din sila sa gobyerno na magkaroon ng extra protection ang mga babae sa bansa nila. Pero ang dapat mapansin natin at matandaan sa kwento na to, isang ospital pa lang ang pinag-uusapan natin sa kabuuan ng bansang India. Si Mumita ay nag-iisang anak ni Ratna at ni Shekhar Debnath, mga mananahe na silang ibinuhos lahat ng ipon nila sa pag-aaral ng anak nila. Kaso nga lang, ito pa ang nangyari. Naghihintay na lang silang matapos ni Mumita yung postgraduate degree niya. Makakaahon na sila sa kahirapan. Ang kaso nga lang, na biktima ito ng karahasan ng mga taong walang pakialam sa buhay ng tao. Si Ratna Debnath, nanay ni Mumita Debnath, ay pumasok sa politiko. Nanalo naman ito at ngayon ay nakikipaglaban na siya sa mga karapatan ng babae sa India. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell at magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.